Anong pinagsasabi ng DDS na to? Ang tao daw na hindi gusto si Sara Duterte, ang mga tao daw na ng babae at ilang beses na daw mag-asawa o mga lalaki na marami ng asawa. Si Duterte ata tinutukoy mo. Baka si Digong tinutukoy mo kay maraming babae yun. Ang buto siya ay. Basta ako yan, hindi pa ako kasalte. Baka si Digong tinutukoy mo. Or yung wala daw ano. Or yung mga tao daw na may mga paninindigan. Hindi yung kahit saan na daw umuwi. Ito yung butay. Baka si Digong yun kasi imbes sa nanay ni Sara umuwi, doon kay Hanilet umuwi. Lalo na daw yung lalo na daw kung may mga anak. Tapos iniiwanan daw. Baka si Digong ang tinutukoy mo kasi iniiwanan niya sila Sara, basta si Pulong. Kaya pinagpalit niya kay Hanilet. Nandun na siya kay Hanilet kasama si Kitty. Iba ko kung sino kausap nito. Hindi naman ako ata kausap nito eh. Kasi wala naman akong asawa, wala din akong anak. So baka si Digong talaga yung tinutukoy nito. Lalo na daw ipagpalit sa kalukuhan or sa gusto daw ng puso. Si Digong talaga. Literal si Digong. Kasi iniwan yung ananay nila ni Sara, sumama sa kabit na si Hanilet. Sana okay ka lang, Tata Agabo, na no? Magpa-check ka ng mental health mo kasi feeling ko ikaw yung iniwanan ng asawa tapos nandadamay ka ng iba. Tandaan mo, hindi porket hindi namin gusto si Sara Duterte, ibig sabihin, mga manluluko na kami ng asawa namin, or mga babaero, lalakiro, or nangangabit. Kasi alam mo, literal yung tinutukoy mo sa sinasabi mo, si Duterte, si Digong, yung tatay. Yung tatay talaga yung tinutukoy mo. Tapos yung anak na si Pulong, nga sige pa nga pangpukpok. 'Di ba? Yung trabaho niya pamumukpok doon sa mga bar, 'di ba? So ibig sabihin, yung mga iniidolo mo yung tinutukoy mo sa comment section. Bala ka dyan, basta ako, I'm not married yet at wala akong anak. So hindi ako yung kausap mo. Idol mo yung kausap mo, si Digong.